Anong balita mga pare ko eh? Magdadalawang linggo na nga wala na si Luka dito sa kanilang lineup para na nga dito sa team ng Dallas Mavericks. Pero based na nga dito kay Jason Kidd dahil malapit na nga rin itong bumalik at nakakasali na nga sa mga practice nila. Samantalang naman dito si Klay Thompson, 3 games naman wala pa dito sa kanilang lineup dahil nga dito sa kanyang natamong injury sa kanyang paa. Since bumalik naman dito si Klay Thompson, nagaling naman ito sa kanyang dalawang major injuries noong mga panahon na sa Golden State pa ito. Ito rin naman ang unang beses na si Klay na hindi nga rin naglaro dito nga sa 3 sunod na teams. Based naman dito sa report, possible na hindi pa dito makakapaglaro si Klay versus sa kanilang Portland at baka makakabalik siya sa versus Memphis na. Tila malapit na rin sa kanyang mga prone sa mga injury at ito naman gaganapin sa December 4. So far undefeated pa naman dito yung Dallas kapag wala naman ditong Klay Thompson sa Mavericks o kaya naman kahit nakakagawa lang siya lang below 10 points dahil malaki pa naman ang tiwala ni Jason Kidd dito kay Kyrie Irving kahit pa naman na wala pa naman dito si Klay Thompson at nakakabuhat pa rin naman itong si Irving para sa Dallas Mavericks at tuwang-tuwa nga itong si Jason Kidd sa kanyang mga ginagawa na talaga naman napupuri siya dito sa kanyang mga sinasabi ni Jason Kidd at pakinggan nga natin mga pre ang kanyang mga sinabi dito. Kai threw it to Spencer for him to go, and then I thought Spencer turned down an opportunity to score to get Kai a wide open three, and Kai is shooting the ball at a high clip, a lot of catch and shoot opportunities, and so it's great to see that he's shooting the ball well. Again, just the way that he goes about the game of understanding when it's time to go. Ayan na nga mga nasabi ni Coach Jason Kidd patungkol na nga dito kay Kyrie Irving. Kahit mismo si Kyrie Irving hindi makapaniwala dito sa kanyang ginawa sa Utah Jazz. Grabe ang ginagawang pagbubuhat niya para sa Dallas Mavericks. Si Uncle Drew nga ang pinaka-efficient dito ng player dito sa Dallas. Lalo na kapag pinasok na nga ito sa loob ng court. Minsan nga nado-double team na nga dito si Kyrie Irving. Pero meron naman dito maasa sa player ng Dallas Mavericks na kahit pa wala pa sila dito sila Klay Thompson at Luka Doncic. Sa kasalukuyan na nga mga pre, panglima na nga dito ang Dallas Mavericks sa Western Conference na meron na nga itong kartadang 13 wins at 8 losses. Dito naman sa laban ng Lakers at Utah Jazz, abay pansamantalang nabago ang starting lineup dito ni Coach JJ Redick. First time naman dito sa Lakers nakasama dito sa Gabe Vincent sa starting 5 dahil wala dito si Austin Reeves nung nangyari sa kanila sa laban sa OKC at wala rin dito si D'Angelo Russell at Cam Reddish dahil nga sa nagpapahinga ito at meron nga silang mga sakit. Grabe din ang ginawa dito ni LeBron James, parang naging pader. Mababalian pa ata ng buto itong player ng Utah dahil sa ginawa ni LBJ. Sa first quarter pa lang sinimulan kagad ni LeBron James mambuli dito sa Utah Jazz. Buhat din sa first quarter si Anthony Davis, 8 points kagad ang naitala. Pagdating pa rin ng second quarter, take over mood pa rin itong si LBJ. Turnaround jumper naman para kay Lauri Markkanen. Plus mautak talaga itong si The King. Parang sinadyang isala itong tira na ito para may extra rebound itong si LeBron. Bago naman matapos ang quarter, inatake kagad ang depensa ng kalaban. Talsik pa nga dito mga pre si John Collins. Counted pa ang tira, goaltending pa itong si Markkanen. Parang bumangga lang sa pader itong si Collins sa lakas ng katawan ni LBJ. Parang hindi talaga tumatanda itong si Lolo. Pagdating pa rin ng fourth quarter, meron pa rin nagagawang moves dito si LBJ. Para naman dito sa kanyang reverse layup. Nagulat pa isa sa mga fans ng Lakers dito. Para nga hindi makapaniwala mga pre. After naman niya mga pre, slam dunk pa ang ginawang opensa dito ni LBJ. Take over mode pa rin mga pre itong si King James. Dahil hindi pa tapos ang laban, nakatiki pa ng puntos itong si LBJ. Dahil sa huli nakagawa pa ito ng dagger shot na para na magpatahimik na nga dito sa Utah Jazz. At sa huli panalo ang Lakers 27 points para kay King James.